tosses o 3 tosses, nawala siya, nawala. Tapos nung umuwi siya, nakapares siya itong litar, may itlog sila, may anak. Tapos nasuksukan namin ngayon siya. Ayan, alam nyo ba yun si Red Smasher? Lalo na yung mga old lines. Yung mga bagong magagaling na ibon, nanggaling pa rin yan doon sa old lines. Hindi kayo na yung mag-develop. Oh mga kalapatids, nandito po tayo sa baba, sa breederan, yung maliit na breederan ko. Hindi malinis, hindi rin naman kasing dumi. Kasi hindi rin ako naniniwala doon sa sobrang linis na loob. Pero ang importante doon sa loob, siguro is huwag na babasa. Kasi pag nabasa yan na, yung magkakaroon ng mga bad fumes, yun siya sabi natin na pwede makasama sa kalusugan natin. Pero in general, hindi po totoo na yung kalapate may sakit na pwedeng ipasa sa atin. Kasi yan yung common na usap-usapan dyan eh. May kapitbahay kayong maselan. Baka pag barangay kayo, may kalapati kasi dun eh. Nakakakuha ng sakit eh. May nagtanong nga sa akin dyan. Meron daw bang parang hindi ko malaman kung uod or insect na pumapasok daw sa utak. Paano papasok yun? Papasok sa tenga. So wala po nun. So kung kayo, pinapaliguan nyo once a year yung ibon nyo, anti-insect, o anti-lice, yung mga mites, gano'n. Then, nililinis yung kulungan nyo, wala tayong reason para mag-worry. So, ang common kasi, minsan, hindi ko man sinasabing lahat, yung mga doctors natin, pagka nagkaroon ng sakit, ika, rashes, yung mga bata, ang nagiging dahilan, ang sinasabi lagi is, tatanungin, may aso ka ba? Kung sabi mo, oo, doon galing yun. May pusa ka ba? Oo, doon galing yun. May kalapati ng mga ibon? Oo, doon galing yun. So, dapat maging responsible din sana sila na itong rashes, tong asthma or allergies, hindi lang sa hayop manggagaling, pwedeng sa damo, pwedeng sa bulaklak, ang daming factors para, which is dapat hindi sila in general. So sana may mga doktor dyan o karinig, wag po natin lagi kasi nagiging cause po yan ng pagtatalo, yung tungkol doon sa kapitbahay na may kalapate, na may pusa, na may aso, and so on. Kasi meron akong alam dito, meron dito, tuwing sisibol yung damo na to, may 2 bata rito na nagkakaroon sila ng rashes. So yun, nakita ko yun. At alam ko, at meron din ako mga nababasa regarding that, nagbabago yung ugali ng bata, nagbabago yung attitude niya. Pag sumisibol yung bulaklak na to. So, masyadong irresponsible kung lagi nga may kasalanan is pigeons, dogs, and cats. So, itong topic na to kasama dun sa like and dislike ko eh. Ako kasi po, parang yung kung ano yung gusto ng marami, yun yung ayaw ko. Ewan ko, yun na yung parang nakaugalian ko. Alam nyo ba na ayaw ko ng mainit na kanin? Pag ang kakainin, mahit na kanin, gusto ko lumamig muna. Pag okay yun. Pati ulam, ayoko nung umuusok na ulam. Gusto ko ulam yung ice cold, yung malamig. Pati umaga, hindi ako nagkakape. Bakit? Ayoko nung mainit na kape. Bigyan mo ako ng kape na ice cold, inumin ko. So, siguro iba-iba yung attitude ng tao. Regarding pigeons, ayoko ng champion na kalapate. Totoo yun. Ayoko ng nilaro na kalapate. Totoo yun. Bakit? Always ako na ang mga ginagawa kong breeder is laging nandun sa isang linya. Pagpaparising ko, line 1, line 2, yung anak, yun yung magiging panlaro ko. Pero laging ang line 1 ko, 100 liter. Pinipare yan sa Jansen, Horman, Sayon, Muliman, Gariri. Marami akong pamaris dyan. So, ang anak niya is 2 linya na, di ba? So yung anak niya, pag nanalo, o hindi man nanalo, naging finisher, o kahit nanalo, nag-overall champion, i-out natin yan. Hindi, maiiwan dito yan para pagkunang ko uli ng paglaro. Di ba, baliktad dun sa iba. Lahat kayo, siguro, hinahanap yun, nag-champion. Kaya nga, nangyayari sa inyo, every year, na iba yung champion, kay PHA, kay MFC, or other big clubs. Gusto nyo magkaroon kayo ng ibon nila. Kasi gusto nyo yung champion yung nanalo. Pwede naman siguro kayong pumunta doon sa, gusto ko ito. Lalo na yung mga old lines.
yung mga bagong magagaling na ibon, nanggaling pa rin yan doon sa old lines. Hindi kayo na yung mag-develop ng gusto nyong ibon, papunta doon sa overall champion kung gusto nyo, o sa MacArthur winner. Kwento ko sa iyo yung pinaka-popular kong ibon, si Red Smasher. Si Red Smasher, ang totoo nun, mishapen egg. Bakit naging mishapen? By the time na ng year na yon, hindi ako maglalaro ng MFC. Hindi talaga ako maglalaro ng MFC. Nabiro ko si Notrena, si Melchor de Asis. Bro, pahingin naman ring ng MM. Binigyan ako 2 cents, syempre sila pagbabayad na, sayang. Sinuksok ko. Yung 4, ako nagsuksok yung 4 doon kay Glenn Brillante. Kasi at that time, hindi ako makapaglaro rito eh. So, gaga pre, tiga-4 tayo, suksok natin, laro natin. Kasi dapat hindi kami maglalaro talaga kasi every last lap, may live kami. Wala, laging sige, pahiyang muna tayo, huwag tayo maglaro. Oh. Ngayon, yung 8 ginawa namin, tinuturuan ng lumipad, hanggang sa nagkasakit. At ginawa namin, patayin lahat, palitan. Yung papalit mo, kahit anong masuksukan, kasi maghahabol ka eh. Late na eh. Oo. Nagkataon na may isang pure na litar doon sa loop. Ngayon, merong isang ibon, na ang ibon na to, pinalipad din doon, palipad lang sa amin. 2 tosses o 3 tosses, nawala siya, nawala. Tapos nung umuwi siya, nakapares siya itong litar, may itlog sila, may anak. Tapos nasuksukan namin ngayon siya. Ay, alam nyo ba yun si Red Smasher? Okay, so, aksidente no? Oo. Nung first lap, nasa Baler, Quezon ako eh. Sabi ng tao namin, ni paring Mitch, Kuya, 900 na speed, wala pang nagka-clock. Nung nag-800, Kuya, may nag-clock na. Tapos may sabi niya, may nag-clock na tayo isa. Yung isa na yon, 11 yung niload namin, wala. Hindi na nasundan, sir? Hindi nasundan. Pauwi ako ng Manila, ang sama na loob ko eh. First lap, 11 isa. Ganun, panay ang ganun ko. Bulong-bulong ako. Pag uwi ko ng Manila, nalaman ko na napakahirap ng race. Kasi may isang popular na Pansier, 82 birds, 0. Oh, ang dami. Yung isa, 37 birds, 0. So sabi ko, oy, 11, 1, pwede na. Hindi na masama. Tapos unti-unting umakyat yan, si Red Smasher. 22nd, 13 second. Nung second na siya, 2 laps. Pagdating ng gitna, last lap, 1 lap bago mag last lap, kumbaga sa pang 6 lap, na 0, walang nag-clock. Kuchat, sabi ko, patay. Second overall na ako noon, nasa second overall. Ang masama pa nito, yung first at 7 overall, nung 6 lap, kay Melchor, pag naunahan ko siya, nakakaya. So, iniisip ko pa rin yun. Nung last lap, nalaman ko na yung first overall tsaka 7 overall, hindi na na-load. Basta yung si Red Smasher, papauwiin na lang. Papauwiin na lang namin. Ay, hindi na nakakaya kasi walang kalaban. Oh. Nagkataon, nag-clock naman si Red Smasher, kaya siya yung naging overall. Anong year yun, sir? 2019. Saan mo last lap? Santa Ana. Ayos ano. Talagang pag norte talaga, sir, walang pinipiling taon, laging hirap na karera. Ano lang, nagkakataon lang, minsan sa South, ganun din eh. Last year, Tacloban, ang hirap ng South. Sa bagay. Then, alam nyo ba, nung habang lumilipad, eto kaparehas ni 3-1, habang lumilipad meron din siya itlog, si Red Smasher. May itlog din. So, eto yung similar niya kay 3-1. May itlog din siya. Yung itlog na yun, binigay namin sa isang kaibigan. Nagkaroon na, napisa yun, yung napisa na yun, nag-anak, siya yung 11 last year ng MacArthur Clocker, 11th place. Ang galing. Apo na ni Red Smasher. Dahil si Red Smasher, binenta natin sa isang kaibigan, last year, complete clocking sa Thailand, sa OLR. Anak na yun ni Red Smasher, at saka isang hen na pinahiram ko, na line ng Johnson O5. So makikita nyo na it's continuous. Kahit na hindi sumunod dun sa gusto ko na 2 linya. Apo, anak, gagawa. Last week lang, merong nag-message sa akin, out of 300 birds, 3,000 bird, lap winner. Galing. Yung ibon. Uy, mabilis din pala yung mga litar. Hindi ko alam kung ano yung pinero, ano. Basta sinabi lang sa akin, ako,
Pero may nakikita ba kayong pinopost ko tungkol doon? Ito pa yung isa. Hindi natin lahat kailangan i-post yan. Hindi tayo nag-alaga ng kalapate para gawing negosyo o gawing pagkakakitaan. Sa totoo lang, sa pagkakalapate, walang pera dyan. Panay gastos yan. Kaya kung kayo mag-uumpisa, ang payo ko sa inyo, huwag nyo isipin na magkakalapate kayo kasi para magkapera kayo. Hindi po possible. Magyari possible pero like nung 2014 nga nanalo ako sa PFC 175,000. 2014 niya na magkano yung 175,000. Pero that time, ang isang set ng ring sa PFC 4-5. So 4-5 kung 10 set is 45,000. 20 sets ako, 90,000. Yung sa 175 ko, magkano na lang natira? 85,000. Oh. Eh yung kalapati ko, bali 80, bawat 80 ang ibon. Kung benta ko, tig 1,000 isa, ang bilis nun. Dapat may 80,000 ako, pero gagastos ako yung 80 birds na yun para breed, inakay, i-train, i-raise. So, magkano yung magiging gastos mo? Oh, magkano natira doon sa 175 sa tingin nyo? So, mga kalapatids, ako, marami akong dislikes, which is, yun yung pinaniniwalaan ko. Ayoko nga rin sa girl na maganda eh. Ang gusto ko yung mapagmahal. Pinapasaya ko lang kayo mga kalapatids. Ngayong 2025 sana, medyo baguhin natin yung pananaw natin sa pag-iibon. Baguhin natin sa mainam kung family activity. Gawin natin. Doon natin ilagay. Pero paano natin magiging family activity? Nakikita ka ng asawa mo, ang dami mong kaaway. Oo nga. Nakikita ka ng anak mo, may mga lagi kang kasi kaya hindi ako nanalo, nahuli ng lambat. Kaya hindi ako nanalo kasi baka pinisa yung ibon ko. Kaya ako hindi nanalo, yung pinagkulungan, baka hindi pinakain doon sa isang section, ganoon. So, kaya nga dapat yung club iba-iba ilalagay yung ibon mo. Ikaw din, huwag kang papayag sa isang section lang. Kasi meron minsan nagsalita. Sir, last lap ako na eh. O ano mga napasin mo? Nagtataka ako, sir, sa isang section lang nilagay yung ibon ko. Dati, pinaghihiwa-hiwalay. O, wala ako sinabing dinaya ka. O, kasi mahirap magsalita. Pag kinatungan mo pa yun, lalong lalaki, sabihin mo lang, baka nagkataon lang. Bawi tayo next time. So, doon pa lang sa likes natin o dislike, meron nang mangyayari. So, dapat, siguro, puntahan lang natin yung alam natin na less risk, less yung magiging stress, and dapat lagi ang foremost, enjoy the hobby. Yung lagi ko sinabi, enjoy the hobby. Di ba mga kalapatids, let's enjoy pigeon racing. Maraming salamat sa mga manonood ng video at yung magme-message sa akin. Maraming salamat sa inyo. Alam nyo ba kayo yung lakas ko? Pag may nagme-message sa akin kahit pagod ako, zoom. Wala na yung pagod ko kasi alam ko na meron kahit paano nakikinig sa akin. Kasi yung pamilya ko ayaw nang makinig sa akin. Sawa-sawa na sa kalapate. Pero sinusuportahan naman nila ako. Yan. Yon, salamat nga pala sa patuloy yung suporta mga kalapatids. At siyempre maraming salamat din kay Sir Joel yan sa pag-unlock na makapag-love visit ulit tayo sa kanila. Yan Sir Joel, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Siyempre shoutout sa lahat ng mga kalapatids, especially yung mga kaibigan natin siguro from Kabanatuan, si Eneng, si Bunso, si Jun, si Joel Verde. Then yung mga hindi ko nasabi, pasensya na kayo. At maliit na lang yung memory natin kasi alam niyo naman 60 years old na ako, huwag kayo maingay ha. And then siguro iba pang kaibigan, si Jay Medina, si Dwayne Reyes o si Glenn Brillante, yun, yung partner ko, kaibigan, kapatid, tatay, sorry, paring Glenn, tatay. And sa lahat, si paring Boygan ng Malabon, si John Makasaki, South na naman, paring John, baka makuha na natin yung first overall young bird, first overall old bird. So sa lahat, sa mga hindi ko nabanggit, pasensya na kayo. At yun lang yung naalala ko, baka kasi pag binanggit ko kayo lahat, bukas pa matatapos to, napakadami ninyo. Alam niyo naman yun. Maraming salamat sa lahat ng suporta. Yun.
Yan, shoutout sa inyo lahat at siyempre shoutout din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan at abangan nyo yung mga susunod kong follow-up visit sa'yo na keep watching and God bless you all. Thank you.